Pinagpalang hapong muli sa ating lahat. Nandito tayong muli sa pinakamagandang programa ng ating kapulisan, ang Balitang Kasimbayanan, is Servilis at your service. At bago tayo makarinig ng isa sa pinakamahalagang bahagi ng programang ito, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ay bago po yon ay nais po nating paabot ang ating pagbati sa lahat ng namumuno, lalo na ng ating kapulisan dito sa lalawigan ng Pangasinan, maging sa ating rehiyon. At yun ay walang iba kundi ang ating pong Regional Director, Police Brigadier General Jan C. Chua. Good afternoon po, sir. At maging sa ating pong Provincial Director, ang ating pong magiting na Police Colonel Chief E. Pangit. Good afternoon po, sir. At gayon din po, hindi natin pwedeng kalimutan na batiin ang mga magigiting, masisipag nating mga alagad ng batas doon po sa mismong bayan na kinaroroonan natin, ang Malasiki PNP Station, sa pangunguna po ng ating putihing hepe, ang ating Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Serventura, at sa lahat ng mga staff ng PNP doon po sa bayan ng Malasiki. At gayon din, hindi natin pwedeng makalimutang batiin lahat po ng binigay ng Lord na katuwang ng ating Provincial Director dito po sa Pangasinan Provincial Office, at mga officers natin na mga PNP dito, binigay ni Lord na katuwang ng ating putihing Provincial Director, kung kaya't ganun na lamang kaganda yung ginagawa ng ating kapulisan, lalo na sa lalawigan ng Pangasinan. At dito ang ilan sa kanila kasama natin. At gayon din ang aking pong ex-girlfriend na laging sumusuporta sa atin, kung kaya tayo po ay laging matagumpay na nagpapaabot ng Ibanghilyo ng Panginoon. Walang iba kundi si Pastora Emma, yung umawit po kanina. At of course, kunin ko na rin yung pagkakataon, nais ko rin batiin yung aming mga anak na binigay ng Lord. Ang aming panganay, si Queenie, kanyang mister, si Joselito, at yung apo namin, si Gia, nanonood ngayon. At ganun din sina Piano and Lovely Faith, at yung isa pang apo ko na malapit ng lumabas, nandoon sa chat, at baka pwede nang manood. At ganun din sa aming bunso, si Precious Shua. Of course, sa araw na ito, mga minamahal, mga iniibig, buksan po natin ang ating puso, sapagkat napakahalagang pag-usapan ngayong hapon ang patungkol sa salitang pangako. Pag pinag-usapan po natin ang salitang pangako, alam natin na malaki ang maibibigay nito sa ating buhay. Sa bawat tao, pag pinag-usapan natin yung salitang pangako, may dalawang ibibigay ito sa buhay ng isang tao. Either ito po ay kaligayahan or kalungkutan. Bakit ko sinabi na dalawa ang pwedeng ibigay nito? Sapagkat sa buhay ng isang tao, ang salitang pangako ay pinaka-importante ito. Mahalaga ito. So dito po sa aklat ng Diyos, akin munang babasahin sa aklat ng John chapter 14 verses 1 onward, ay ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko.
At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So ang Diyos ang siyang magpala ng kanyang salita. Kagaya ng sinabi ko po kanina, ang salitang pangako ay isang importanteng bagay ito sa buhay ng isang tao. Sapagkat alam natin na dalawa lang ang pwedeng ibigay nito sa ating buhay. Kalungkutan or kaligayahan. At of course, ako'y naniniwala na sa ating lahat, kung tayo'y tatanungin, gusto natin kaligayahan. Kayo dyan na mga nanonood, ako'y naniniwala na pag tinanong nyo yung katabi nyo dyan na nanonood din, pag tinanong nyo kung anong gusto niyang maranasan sa buhay, ang isasagot niya, kaligayahan. At pwede bang pakitanong nyo nga yung katabi nyo? Maging yung mga nandito, pakitanong nga saglit yung katabi nyo, sabihin nyo, ano yung nagawa ng pangako sa buhay mo? Sige po, tanungin nyo yung katabi nyo. Anong nagawa ng pangako sa buhay mo? O dili kaya, ganito natin ibigay, ipaabot. Anong mas nakaraming naibigay sa buhay mo yung salitang pangako? Kasi sa totoo lang, sa buhay ng tao, marami pong pangako ang naipaabot sa atin. Marami pong pangako ang naiparating sa atin. Maging yung mahal mo sa buhay, ako po'y naniniwalang marami siyang binitawang pangako sa iyo. Tama? Maging yung mga anak mo, sa mga may anak na, may mga binitawang pangako sa mga magulang. Gayon din ang mga magulang may binitawang pangako sa mga anak. Maging sa mga magkasintahan. Kung mayroon mang nanonood ngayon na magkasintahan, yung pangako, pinaka-importante yan sa magkasintahan. At alam natin na pag ang pangakong ito ay hindi po nangyari, hindi po naganap, or hindi pinangyari at hindi ginanap nung nangako, alam natin ang mailalagay o ang mararanasan ng pinangakuan ay kalungkutan. Halo? Amin po ba? Kaya kung pinag-usapan natin ang pangako, importante ito sa tao. May kanya-kanyang pangako na ipapaabot sa bawat isa. At maraming bisis na ang pangako na yan, sabi nga nila, madalas napapako. Kung kaya't ayaw ng Panginoon na dahil sa pangako ay magkaroon ng kalungkutan ang puso ng kanyang mga nilikha't nilalang. Matanda, bata, may pinag-aralan o wala, mayaman o mahirap, yan po ang ayaw ng Panginoon, yung makaranas ang tao ng kalungkutan. Kaya unang-unang dapat gawin ng isang pinangakuan ay kilalaning mabuti at alaming mabuti kung sino yung nangako. Importante po yun. Sapagkat hindi lahat ng nangangako ay ginagawa niya yung kanyang pinangako. Tama po ba yun? Sa mga tagapanood natin, tama po ba yun? Na maraming beses kayo po'y napangakuan pero hindi ginawa. Mayroon yung mga anak kaya nagrebelde sa kanilang mga magulang ay pinangakuan na siya'y pagtatapusin sa pag-aaral. Siya'y bibigyan ng magandang kinabukasan pero hindi ito nangyari na ganap. So ano ang naranasan, naramdaman ng mga anak na pinangakuan at hindi ito tinupad? Kalungkutan po. Minsan, sama ng loob. Vice versa po yun, maging sa mga magulang din. Yung mga anak nangako, anong pangako nila? Nanay, tatay, hindi ako papayag na hindi kayo yayaman. At siyempre, yung mga magulang, isa yan na gusto nilang mapakinggan sa mga anak.
ngunit hindi ginawa at hindi ginanap ng mga nangakong anak. So anong naranasan ng magulang? Anong nadama? Lungkot. At marami pa. Pag ating iisa-isahin, pag pinag-usapan natin pangako, marami pa. Minsan nga pati sa posisyon, sa pwesto, mayroon yung mga naranasan natin na tayo pinangakuan na ilalagay sa ganitong posisyon, pwesto, pero hindi tinupad, hindi ginawa. At ano man yung kadahilanan doon, ang pinakapunto doon, hindi ginawa, hindi ginanap. So anong may bibigay nito na idulo sa puso ng pinangakuan? Lungkot. Tampo, minsan. Hello? Sa mga misis dyan na nanonood, at sa mga misis na nandito, mayroon ba? Isa yan na kailangan sa buhay yung pag pinangako, ginagawa. So dito po kaya sinasabi natin na ayaw ng Panginoon na maranasan ng kanyang mga nilikhat nila lang ang lungkot dahil sa salitang pangako. Dito po sa ating nabasa, ito po'y pangako na kailanman po hindi ito pumapako. Ito'y pangako na siyak at sigurado mararanasan ng lahat ng pinangakuan. At sino po ang nangako dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Yan pong senaryo na yan na ating nabasa, yan po yung panahon na kung saan si Jesus po ay huhulihin po at ipapako sa krus. At pinauna na niyang sinabi sa kanyang mga alagad na gagawin nila yan sa iyo. Na sa kanya, na siya po'y ipapako sa krus, siya'y mamamatay. Kung kaya sa punto na yan, inassure niya yung kanyang mga alagad, yung mga tagasunod niya, na dapat wag silang mangamba, wag silang mabalisa. Dahil sa oras na yan, sa punto na yan, yung mga alagad nangangamba, natatakot, nag-aalala. Bakit? Yung kanilang kasakasama na nagmamahal sa kanila, yung kanilang guro, yung kanilang master, yung kanilang mentor, yung Panginoon natin na kanilang kasama, ay pinaabot niya sa kanila na siya ay papanaw na. Huhulihin, ipapako sa krus. At of course, sila na mga kasama niya na nagmamahal, yung relationship nila matibay, ay talaga namang malulungkot. Sino ba naman yung tao na pag yung mahal mo sa buhay, lalo't mahal na mahal mo ito, ay alam mong mawawala na at mapapalayo na sa iyo, ay hindi ka malulungkot. Wala po tayong nakitang tao walang damdamin na gano'n na hindi siya malulungkot. Ano? Muli mo nga tanungin yung katabi mo, kung mayroon kang katabi dyan, sabi mo, malulungkot ka ba kung mawawala ako? Hindi ko man narinig yung sagot nila. Baka yung katabi mo, ang sigaw niya, masaya siya. Huwag naman sana. Pero lahat yan, halos, ang isasagot, malulungkot. Bakit? Kasi doon sa salitang nagmamahal. Ganun din po yun. Yun yung damdamin ng mga alagad. Yun yung kanilang nararamdaman sa oras na yun. Yun yung kanilang nadadama sa oras na yun. Na nagpapaalam ang Panginoong Hesus. Kaya sila po'y nalulungkot. Pero nangako po ang Panginoong Jesucristo sa kanila. At alam niyo po ba, mga minamahal, mga iniibig, na ang pangakong ito ng Panginoong Jesucristo sa kanila, na mga naunang mga mananampalataya na tinatawag nating mga disciple ng Panginoon, mga alagad ng Panginoon, alam niyo po ba na hindi lamang sila ang pinapaabutan ng ganito pong pangako? Maging tayo sa panahon na ito, na kagaya nila, nagtitiwala, nananampalataya, nagmamahal sa Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. Yung pangakong ito ay hindi lamang para sa kanila. At bakit nangako ang Panginoon ng ganitong pangako sa kanila? Sapagkat ayaw niya na sila po'y malungkot. Ayaw niya na sila po'y nababalisa. Ayaw niya na sila po'y nawawalan ng pag-asa, sapagkat ang isang gusto ng ating Panginoon, isang karakter po niya, gusto niya at ibig niya na lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, na Kanyang sinasabing minamahal niya, iglesia niya,
purihin ng Panginoon. Ayaw niyang nalulungkot sila. At maging tayo sa panahon na ito. Kung kaya't ang pangakong ito ng Lord ay kanyang pinarating sa kanila. Na anong sabi niya? Huwag kayong mabalisa. Ang sabi niya sa kanila, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Senior niya sa kanila po na doon po sa kaharian ng Diyos ay doon talaga yung tirahan. Doon talaga yung inihanda niyang tirahan ng mga lalaki at babaeng nagtitiwala sa Kanya. Ang pinaabot dito ni Jesus ay yung pangwalang hanggan, yung walang katapusan. Sapagkat kung ang puso natin at isip natin ay nakatuon sa mga pansamantala lang, mga pansamantalang bagay, yung kaligayahan din po natin ay pansamantala lang. Kaya ang inassure ng Lord na ipinangako niya sa kanila, yung pangwalang hanggan. Bakit? Sapagkat yun ang tunay na nagbibigay ng ganap na kapayapaan, kagalakan sa puso ng isang tao. Ano yun? Yung pangwalang hanggan. Kumbaga sa pag-ibig, pag ang inalok mong pag-ibig lang ay pang isang linggo, tsak, malungkot yung inalukan mo nito. Hello? Amin po ba? Kung ang inalok mo lang ay pansamantala, tsak, pansamantala lang yung kaligayahan na may dudulot sa pinangakuan mo. Pero ito, makikita natin, pangwalang hanggan na pangako. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Ako ay pupunta. Ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Wow! Ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan doon. At pag naihanda na, babalikan ko kayo. Ito po yung pangako na kung saan pag isinapuso natin at pinaniwalaan natin, malayo sa iyo ang kalungkutan. Bakit? Yung nangako, hindi niya pwedeng hindi gawin yung kanyang ipinangako dahil yung nangako hindi marunong magsinungaling. Huli mong tanungin nga dyan sa katabi mo, sa lahat ng mga nanonood, maging sa mga narito, sabihin mo, mayroon na bang nangako sa iyo? Pag walang nagsabi sa kanyang katabi, ano ang ipinangako sa iyo? Yun ang malaking tanong. Kasi pag pangakong pinag-uusapan, ulitin ko, dalawa ang pwede niyang idulot sa puso natin, sa isang tao. Kalungkutan o kaligayahan. Sa madaling salita, mas maganda yung mas marami kang maranasang kaligayahan sa buhay dahil sa pangako. Kaysa doon sa mas marami kang maranasang kalungkutan sa buhay dahil din doon sa pangako, ngunit halos lahat ay napako. Pero dito po, maliwanag po ang ating nabasa. Ang Panginoon ang nangako. At sinong pinangakuan niya? Mga lalaki at babaeng sumusunod sa Kanya. Naglilingkod sa Kanya, nananampalataya sa Kanya. Kung kaya kung ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoon, kung ikaw ay isa sa mga lalaki at babaeng nagtitiwala sa Diyos, narito po ang Kanyang pinapaabot sa ating lahat. Napakaliwanag yung pinaparating ng Lord. Tiyak at sigurado, gaganapin niya ito. Ano yung pangako niya? Mayroon kang buhay na walang hanggan. Simple lang ang gagawin mo. Magtiwala ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Buong puso nating idulog sa Kanyang harapan na wala tayong magagawa. Maging anuman yung ating tinatangkilik kung wala ang Panginoon. Siya ang kailangan ng tao. Kaya nung binigyan niya ng assurance yung mga alagad, ako'y naniniwala yung kanilang kabalisahan, yung kanilang kalungkutan, napalitan ko ng kaligayahan. Kasi yung pinangako niya sa kanila, gagawin niya sa takdang panahon. Pag naihanda ko na yung inyong titirahan, ako'y babalik, Jesus. At kayo ay aking dadalhin doon. At yun na po yung pangwalang hanggan na makakasama. Hallelujah. Kaya sa oras na ito,
sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa napakagandang programa ng ating PNP. Ang Balitang Kasimbayanan ni Sir Bilis at your service. Sa oras na ito, inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyong kinaroroonan na sa inyong puso, sa inyong buhay, tanggapin nyo ang Panginoon sapagkat siya lang ang nag-iisang pagnangako. Ginagawa niya at ginaganap niya ang kanyang pangako. Siya po yung nag-iisang pag nagsabi, ginagawa niya. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya sa oras na ito, inanyayahan kita sa iyong kinaroroonan, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kung mayroon ka mang mga naranasan sa buhay mo, nakalungkutan dahil iba't ibang pangako yung narinig mo, napakinggan mo, pinaabot sa iyo, ngunit hindi ginawa, hindi tinupad. This time, ayaw ng Panginoon na ikaw ay malungkot. Ang gusto niya, lagi kang masaya at maligaya. Ang tanggapin mo sa iyong puso ay yung pangako niya. Ang ibaon mo sa iyong puso ay yung promise niya. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 11, lahat ang nagtitiwala sa Kanya kailanman hindi mabibigo. Hallelujah. Sa oras na ito, pwede bang bawat isa na nandyan sa inyong kinaupuan, saan man kayo ngayon na nanonood, nakikinig, tayong lahat ay yumuko saglit at pumikit at sabihin nyo ang panalangin na ganito mula sa inyong puso. Inaanyayahan ko ang bawat isa. Panininiwala na habang nakikinig ka, nangungusap ang Panginoon sa buhay. Habang nanonood ka, nangungusap ang Panginoon sa puso mo. Dahil alam niya, hindi aksidente na ikaw ay nanonood ngayon. Alam niya, batid niya, marami kang kabiguan na naranasan sa buhay dahil sa salitang pangako. At marahil, hindi lamang naranasan mo, kundi ikaw ang nagparanas din sa iba ng kalungkutan dahil sa mga pangakong hindi mo ginawa. Pero this time, ang lahat ng yan ay isuko natin sa Diyos at tanggapin natin siya at bawat pangako niya ang manalaytay sa ating putulaman ugat. Sabihin niyo po ang panalangin na ito mula sa inyong puso. Amang Diyos, patawad. Kung ako po ang isa sa naging daan ng kalungkutan na mga taong pinangakuan. Patawad, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ito, pagsisinungaling. At sa oras ding ito, Ama, binubuksan ko ang aking puso. Ang ibig at nais ko mula ngayon ay ang mga pangako mo, ang mga salita mo, ang pumasok sa aking buhay, sa aking puso. Manalaytay sa aking buto, laman, ugat. Sapagkat ang ibig mo, Panginoon, ayon sa narinig ko, ako'y maging maligaya at masaya bilang isang mananampalataya. Kaya Ama, dito ka manahan, Panginoong Hesus, sa aking puso at buhay. Mula ngayon, at salamat, ang lahat ng pangako mo ay gaganapin mo at gagawin mo sa buhay ko. Ako na po ang mananalangin para po sa lahat. Father God, maraming salamat sa hapong ito na ipaabot ang iyong salita, na iparating ang iyong kalooban. Dalangin ko po, Ama, sa lahat ng nakarinig at nakapanood dito po sa programa ng aming PNP. Hayaan mo, O Diyos, na ang lahat ng ito na aming napagbulay-bulayan mailagay sa puso ng bawat isa. At ito ang maging daan upang ang pagtitiwala, pananampalataya sa inyo, araw-araw hanggang sa kayo muling babalik, Panginoong Hesus, ang siyang mamamalas ninyo. Makikita ninyo
sa bawat isa. Sumayo ang papurit parangal Ama, at sumaaming bansa, sumaaming lalawigan, sumaaming bayan, maging sa aming mga tahanan, ang iyong biyaya at pagpapala. Salamat sa iyong mga pangako. This we pray in Jesus' name. Amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patataganin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw